Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Saang mandako ng mundo naroroon, basta may Pilipino at may concerns kayo sa batas, narito na po ang programang para sa inyo. Ito po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin ngayong gabi. Walang iba, Attorney Danny Concepcion, Abogado de Campanilla. Good evening! Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. At sabi nga natin, good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga kababayan. Saan man dako kayo naroroon, di ba? Kasi kung sila ay nasa Amerika, Ay, anong oras na? ay di magandang umaga. Eh, di morning. Oh, di ba? Eh, paano kung sila ay nasa Europe? Aba, baka magandang madaling araw. Pwede. Yung isa naman Pwede. magandang hating gabi. Ayan. Ayan. Kaya nga. Alam mo ba, napakaraming mga kababayan natin na may mga legal na issues. Ay, oo. Halos lahat naman ng tao ay hindi nakakaiwas Oo nga. sa legal na issue. Pagka nga ipinanganak ka, may mga legal issues ka na agad eh. Totoo yan. Diba? So, hindi nawawala ang concerns ng legal, no? So, kailangan kahit papaano may alam ka. Opo. Kaya po ang mga abogado ay parang bawang. Bakit bawang? Pag naggisa ka, laging may bawang. Laging nakasahog sa buhay mo. Ganun ba? Unless aswang ka. Kasi kung aswang ka, ayaw mabawang. O, sige. Anong number ang pwede nilang tawagan sa mga bawang? Sa mga abogado? Kung Globe po ang telepono nyo, ay 0954-310-0331. At kung smart naman ang phone nyo, sana kayo rin, 0961-770-8807. Yan. Okay. So, tawag na sa mga bawang, ha? Sabi mo, bawang di ba? Bawang. Bawang. Oh. Pero kakaunti lang kayo, no? Nakita mo ba ilan na ang tala ng mga abogado natin sa buong Pilipinas? Oo, parang simula nung nagbigay ng bar exam. Last year? At hindi, nung unang-unang bar exam. Anong una-una? Okay. At ang up to now, di na running number. Oh, para makita mo kung ilan. Ilan ba? Ilan nga ba? Parang 30,000 yun ang aking... The entire Philippines? Only 30,000? Ay, hindi. Tsaka yung sa 30,000 na yun, parang kalahati nun ay yumaon na. Oh my. Parang gano'n. Tingnan, At saka hindi tingnan nyo sa Tingnan mo nga, i-google mo nga yan. Ilan na ba ang abogado sa buong Pilipinas? Alam nyo bakit? Katulad ni Atty. Danny Concepcion, presidente na, baka hindi ka na nagpa-practice. Merong iba na sa corporate world, hindi na rin nagpa-practice. So ilan na lang ang abogado natin? Ay, kakaunti? Sige nga, tingnan mo nga. How many? 2020 na. As of now. 88,000. Oh, 88 Which about, naman. Pero 40 to 50,000 ang living. Yes. To be living. Oo. Okay. So, Pero 80 konti Oh, yeah. 40 to 50, ang 40. ratio niyan, ilan na ba ang population ng Pilipinas? 120 million na, if Oh, I'm not 120. mistaken. Oh my, ang dami versus one lawyer. Oo. Ang laki. Kulang talaga ang lawyer. Kaya yung anak mong abogado na ba? Mag-aabogado na. Ay, Lapit yeah. na. Kailan ba siya magbabar? This year. Oh. This year, di ba? I'm the mother of the bawang soon. Magbabawang-bawang na. Sige. Okay. Eto na. From Laguna, si Princess, 26 years old. Good day po, attorney. May school po na nagre-release ng personal information ng mga estudyante sa group chat ng parents without consent. Legal po ba ito? Hindi po. Maliban na lamang kung nung nag-enroll lang anak ninyo, ay may napirmahan kayong consent. Yun lang. May isang kaliliit kasi nun eh. Kasi kadalasan ngayon, pagka ikaw ay mag-i-enroll,
ay meron po mga kondisyones Oo, napipirmahan na ka. pipirmahan ka. At baka isa ron ay yung pagkukonsent ninyo na ibibigay ang mga data doon sa chat group ng mga magulang. O siguro, sabihan nyo na lang personally yung Pero kung estudyante. wala kayong pinirmahan- Ay, eskwelahan rather, oh. Pero kung wala po kayong pinirmahan, bawal po under the Data Privacy Act. Yan. Yun. So pwede mo naman sabihin siguro dun sa dun sa moderator admin na baka pwedeng wag ibigay yung sa'yo. Kapag-usapan mo muna o kaya pwede mang burahin, erase nyo na lang. Erase. O sige ha. O ito naman, si Danielle ng Zamboanga City. Alam mo, lalayo na talagang mga texters, callers, ganyan. May ka-business partner po ako na nag-withdraw ng pera sa kumpanya na account nila without my consent. May written agreement po kami. Ano po ang pwedeng gawin? In short, may written agreement sila na bawal kumuha siguro ang isa nang walang paalam sa bawat isa. O Opo. paano na yun? Kung yun po bawal sa inyong agreement, na dapat ay tuwing mag-withdraw, dapat kayong dalawa yung Correct. magko-consent, breach of contract po yun. Kasi po ang partnership ay isa ring kontrata. At pangalawa, breach of trust. Dati-dati, buo ang tiwala mo sa kanya, ngayon medyo nabasag. Sa akin po, ang maipapayo ko, wakasan na ninyo yung partnership na ninyo yan, ninyo na yan. Pero kaya lang kadalasan, hindi kasi ko alam kung ano ba yung kanilang Negosyo. Pagka po kasi nag-aaway na yung mga partners, ang pag-aawayan nila kung kanino mapupunta ang alin. Kung alin, o kunwari, may hahatiin property, na nila yung business. paano nila kung hahatiin ng kotse? Sa akin, Bebenta. madali yun. Oo. Hindi, pero yung business mismo. Kanino mapupunta? Kanino mapupunta yung business mismo. Naku, ayan na naman, abogado na naman ang kailangan. Kaya nga kinakailangan pagka po ganito may mga business transactions kayo, dapat maganda yung kontrata na pinipirmahan nyo. Nang sa Oo, ganon, totoo kung yan. mag-aaway, dahil talaga naman pong hindi naiiwasan kadalasan na mag-aaway, ay nakalagay na doon sa Agreement. kung Oo. paano hahatiin ang Correct. business kung sila'y naghiwalay na. Correct. Ayan ha, maganda yung nasabi ni attorney. Lahat dapat nakasulat. Kasi nga, minsan nga nakakalimutan mo na yung kinain mo kahapon. Sige nga, ikaw nga. Ano kinain mo kahapon? Umaga, tanghali, Gabi. gabi. Ano? Ang kinain ko nung gabi ay pata beans. Okay. O, Ano ba yung homemade? napata. Hamonado. Hindi, homemade na pork and beans. Ay, hindi ko alam yun. Yes. Yung pata yung ginagamit doon. So, parang tomato base. Tomato sauce. Kami nga nilalagay na lang namin yung pork and Pork and beans. beans. Nakalata. Para madali. Hindi, ang tanong ko sa'yo, another question. Anong kinain mo nung linggo? Nung linggo, nako, ano yan? Nakalimutan mo na. Hindi pa. Hindi Kaya lang, marami eh. Kain ka ng kain. Oo, kaya nga taba ng taba eh. Sige, pero ang galing ng memorya niya. Alam niyo, sa totoo lang, minsan sa akin yung kahapon na kinain ko, nakalimutan ko na talaga, promise. So, minsan, talagang pag hindi isinulat, doon nagkakaroon ng disagreement. Oo, tama. Kasi minsan nagkakalimutan yan eh. Oo, totoo naman. Ano nga yung sinabi mo kahapon? Oo, minsan i-go-ghost, Ghosting. Iga-gaslight. Kala ko ghosting. Ay, uso na naman ang ghosting ngayon. Di ba ganito yung usapan natin dito? Di ba, your word against mine. Yes. Oo, Sige. di ba? O, sige, ito na. Ay, Naku, ang layo, bukid nun. Mindanao na rin ito, no? Oo, si Jasmine, 30 years old, ang tanong niya. Ang concern Ano ba po yan? namin. Jasmine. Ano yan eh? Si Aladdin. Hindi kasi, Naabutan mo ba si Aladdin? oo naman. Okay. Hindi, pero kasi yung mga pronunciation natin, Ano? meron kasing American Okay. at saka Bisaya. hindi. Spanish. Okay. Lilinawin mo kasi. Yung Hasmin, Oh. yun ang pronunciation ng Kastila. Hasmin. Pero pagka American or English, Jasmine.
Oh, okay. Pagka Bisaya, Jasmine. Ayan, Jasmine. Okay, parang ano yan? Yung, alimbawa, yung ating Chief Justice of the Supreme Court ngayon, di ba? Alexander Gesmundo. Anong spelling nun? Gesmundo. Nako, spelling na ito eh. Hindi, yun ang spelling ng kanyang pangalan. Gesmundo. Okay. Yung Gesmundo is a Spanish term. So, Gesmundo dapat ang pronounce daw. Okay. Hindi Gesmundo. Okay, sige. Ay, minsan, iba-iba naman ang pronunciation. Sige. Eto na si Jasmine. Gusto ko Jasmine, maganda. Okay. Jasmine. Magandang araw po, attorney. Concern po naman ay tungkol sa marital status ng parents ko, kung saan unang nagpakasal ang parents ko, civilly, late 1990s. Tapos, kalaunan ay nagkaroon ng pangalawang kasal ang father ko sa ibang babae na tumagal na mahigit 25 years. Ngayon po ay may usapin ng annulment na pinipilit ng kabilang panig kahit pareho ng senior at medical concerns ang parents ko. At nababahala kami na posibleng gastos at epekto nito. Nais ko rin po sanang malaman kung paano maapektuhan ang inheritance rights ko bilang anak kung sakaling ma-resolve o ma-annul ang kasal nila at kung may karapatan ba akong mag-contest sa estate kung wala namang last will and Dami ng testament. tanong, Ang daming tanong. Himay-himayin mo yan. Yung unang tanong po kasi, sabi mo na unang ikinasal yung parents mo, okay, noong mga 1990. Kung valid po yung kasal na yon, kung valid yun, wala pong bisa yung pangalawang kasal. Kasi hindi po pwedeng magkaroon ng mabisang pangalawang kasal kung existing at valid pa yung una. Okay, kapag ka po yung una naman ay invalid, okay, kailangan ipadeklara muna dapat yan na invalid bago magpakasal sa pangalawa. Kung hindi nakuha yung declaration of nullity of the first, bago nagpakasal sa pangalawa, ay invalid naman din yung second na marriage. Okay. Kapag ka po valid ang marriage ng mga magulang nyo, kayo po ay legitimate. At kung meron pong anak doon sa pangalawang kinasama, ay illegitimate po sila. Mana po ng isang legitimate ay doble sa mana ng mga illegitimate. Ayun. Kaya meron pong bearing yon. Ayan. Ngayon, senior na sila at marami na silang maintenance, medicine. Ito ba ay kinakailangan pang dalin sa husgado? Parang nagpapaanal eh. Kaya nga. Parang pinapaanal niya yung first marriage niya. Kung nagpapaanal po ng marriage yung pangalawang asawa, yung tatay nyo dahil gusto niyang mapangasawa yung pangalawa, Isa, ang ibig sabihin niyan, mabisa. Yung kasal ng nanay at tatay mo, kaya gusto niyang ipaanal. Oo nga. At nang sa ganun ay Mapakasalan niya. Okay. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang grounds niya. Kasi po, kapag ka po ito ay sabi niyo matanda na, so malakas ang kutob ko na hindi na ito voidable marriage. Kasi kung iyan naman ay voidable marriage, baka po lumampas na yung period of time para mapaanal yung voidable marriage. Kung dahil matagal na. Kung sakasakali, baka ang kanyang ipa-file ay declaration of nullity on the ground of psychological incapacity. Matatanda na sila. Wala namang, hindi namang... Wala sa tanda yon. Wala sa tanda, hindi maski good na. Pwede pa rin niyang ipadeklara yung kasal niya na null and void. Ngayon, kung nadeklarang null and void ang kasal ng tatay at nanay mo on the ground of psychological incapacity, don't worry kasi legitimate pa rin ang status mo. Yun naman Ayan. pala. Ngayon, Sige. Pwede ka bang humabol sa estate ng tatay mo? Yes. Basta kinilala kanyang anak kanya, Huwag na siyang mag-alala. yes. Pwede. Tsak na magmamana ka. Okay. Magmamana ka. Okay? Sige. Yun lang naman ang tanong niya. Hindi. Wala naman daw last will. Opo. Maski walang last will ang tatay nyo, ang tawag sa iyo ay compulsory heir.
ikaw ay sapilitang tagapagmana. Ayun naman kung pala. hindi siya nag-iwan ng will, ay magmamana ka. Paano kung nag-iwan ng will at dun sa will, ibinigay lahat dun sa pangalawang pamilya? Mai-invalidate po yung will na yun. Yun. O, kasi nga, Maaanal po yung mga institutions doon. right. At kung kung mas maliit ang ibinigay sa iyo, pwede kang kumuha ng additional para makuha mo yung tamang manang itinatakda ng batas para sa iyo. Okay. So, eto naman, si Carla, siya ay 29 years old ng Quezon City. Good day po, attorney. Nagtatrabaho po ako sa isang small business at naging cashier ako doon. Isang araw, may kulang daw po sa daily sales na hindi ko daw po naipasa sa owner. Pinapabayad po sa akin yung buong shortage kahit hindi naman po malinaw kung saan nagkamali. May CCTV naman po pero hindi raw nila pinakita sa akin. Okay, ano po ang pwede kong gawin para maproteksyonan ko naman ang sarili ko? May short. Hindi, pero kasi kung inaamin mong may short ka, Oh. di ba? Kasi yan, pagkatapos ng duty mo, Dapat araw-araw. hindi, pagkatapos kasi ng duty mo, Oo. kasi kung cashier ka, bago ka pumasok at mag-duty, merong cash na nakalagay dun sa kaha. Yes. Okay. At tapos tapos ng duty mo ay kukunin mo yung kaha at dapat ay wala kang kinukuha ron. In short, nagbabalanse dapat yung pagpasok mo bago ka lumabas. Dapat Hindi, balanse. makikita kung gaano yung nadagdag Oo nga. at At magkano na-remit? Hindi, kung magkano yung naiwanan. Oo nga. Doon makikita yung short. Correct. Di ba? Magkano yung pinagsimulan kasi baka magsukli ka eh. Oo. So kung magkano yung pinagsimulan, itatabi nila 'yon. O tapos yung ngayong natira, dapat mag-match doon sa pumasok Na sales. na sales doon sa record ng kaha. Correct. O pagka hindi nag-match yung pumasok doon sa kaha, doon sa perang nandun sa kaha mo, short ka. Pero yung sinasabi nga niya dito, Hindi, sandali muna. Tama. Kapag ka short ang collection mo, ang presumption, ikaw ang may kasalanan. Oo nga. Pero ang sabi since niya dito, kasalanan mo, ikaw magbabayad. ikaw ang magbabayad. Ang sabi niya dito, isang araw may kulang daw po Kaya nga, sa daw. daily sales. Sa kanila na ipasa sa owner. Ay, hindi, dapat doon. Dapat right from the very, alam mo kung magkano yung collection mo. Correct. Ngayon, kasi minsan hindi alam hindi pa matagal i-reconcile yung kung ano yung pumasok. Yes. Pero alam mo kung magkano yung inintrega mo. Correct. O di imamatch mong kinabukasan, i-entrega mo i-match mo kung magkano yung inintrega mo dun sa kung magkano yung pumasok dun sa nung naka-duty ka. O pagka may short doon, ang presumption kasalanan mo yon. Okay. Ang sabi naman Kaya dito, mahirap ang trabaho ng kahera. totoo yan. Sabi niya dito, may CCTV naman daw. Bakit daw ayaw ipakita sa kanya? Ayun, dapat para makita siguro. niya kung sinong may mali at sino. At paano daw niya maproproteksyonan ang kanyang sarili, attorney? Well, ang sa akin dapat kasi tapos na eh. Tapos na ito eh. Tapos na to. Sana nung nag-entrega ka, alam mo yung magkano yung perang inintrega mo. Tsaka dapat may pinapipirma ka. At dapat may pirma yun. Oo, totoo yan. Ngayon yung CCTV kasi, pag walang nakita ron na may nagnakaw sa kahan niya, di lalong lalakas ang ebidensya na siya ikaw ang nagkamali. sa kanya nawala. Tama. Okay? So, yun na. Sabi ni attorney, dapat bibilangin mo, checkin mo, may papipirmahan ka pag na-receive yung pera para hindi ka magkaroon ng problema. Ha? Kaya mahirap yung trabaho ng mga Cashiers. Oo. Kasi minsan nagkakamali ka talaga ng sukli. Usually kasi lumalabas naman yung sukli ron. Pero Hindi, minsan talaga, kakamali ka bilang. Oo, sa bilang. Okay. Si Marco naman ng Bulacan, siya ay 34 years old. May kaibigan po ako na
pinahiram ng motor pero ginamit pala sa pagde-deliver ng illegal na goods nang hindi niya alam. Ngayon po ay hinihingan siya ng eksplanasyon at may threat na isasama siya sa kaso. Wala naman po siyang kinalaman sa operasyon. Ano pong dapat gawin? Okay, siguro ito mga illegal drugs or may Pwede. mga ganyan. Na hiniram yung motor, ay pahiram ng motor, babayaran kita o rerentahan ko. O paano yan? Isasama daw siya sa kaso. Talagang isasama kayo sa kaso. Di patutunayan nyo ngayon na hindi kayo kasama at hiniram lang naman sa inyo yung motor. Pero kung yan po kasi, araw-araw na ginawa ng Diyos, pinahihiram nyo sa Kanya. At lalo pa kung kayo pala'y binabayaran dyan, medyo kasabwat ka na. Ganun na ba yun? Siyempre. Paano kung nirerenta, pinaparentahan lang niya? Ngayon, kung pinarerentahan niya at hindi niya alam, okay, kung ano ba talaga ang business nila, depensa niya yon. Ayun. Para patutunayan niya. So, depende yan sa Kasi depensa sabi niya, gagawin mo. pinahiram lang niya. Pinahiram niya. Pero oo. kung ito pala nirerentahan, di depends niya yon. For example, minsan, sige, pahiram ulit. Sige, bigyan kita ng ganito. Sige, Siyempre, balik mo. napakadaling gumawa ng alibay. Oo nga, totoo Kasabot yan. ka naman talaga rito, sinasabi mong hindi. Oo nga. Kung ikaw man yung pulis, hindi, sama ka rito. Tsaka ka na magdepensa. Tsaka ka na magpaliwanag sa presinto. Oo, kaya pala nauso yung, saka ka na magpaliwanag sa presinto. Sa presinto ka na magpaliwanag. Oo nga, totoo. yan. Yung pala yun. Ito naman, Okay. si Nico, 30 years old ng Metro Manila. Magandang araw po. Nakatanggap po ako ng overdue loan notification email mula sa isang lending company kung saan mukhang na-expose po na ang email addresses ng ibang borrowers dahil nakasama sila sa iisang email thread. Dahil dito, posibleng nakita ng ibang recipients ang personal email addresses na nakalink sa loan accounts na maaring may kaugnayan sa Data Privacy Act of 2012. Nagsumiti na po ako ng report sa National Privacy Commission at nagtataka po ako kung ito ay considered data breach at kung ano ang posibleng liability ng lending company sa ganitong insidente. Nais ko rin po sanang malaman kung ano pa ang dapat kong gawin habang hinihintay ang investigasyon ng NPC. Ang hindi niya kasi nasabi rito. Ano? Hindi, may utang ba siya? Oo nga. Baka hindi siya may utang. Oo. Totoo bang na may overdue loan notification? Kasi po, kung kayo ay wala namang utang na dapat bayaran, pero nasama kayo dun sa may overdue loan notification, kaya kayo parang sumama ang inyong kredito, tama po yan. Pero kung ako sa inyo, mag-file na kayo ng kaso. Ayan. Sige. Yan ang sabi ni Attorney Danny Concepcion. Mag-file na daw po kayo ng kaso. Complaint. Okay. Nako, ang dami naman natin natalakay ngayong araw na ito, Attorney, closing na. Oo, dahil tapos na ang ating oras. Kami po yung magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Ma Castro. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan. Bumabati sa nanay ko. Ayan, Yung nanay mo, hindi Tapos mababatiin? na kanina, binati ko, binati mo agad-agad. na. Wait a Sige. minute. Babatiin ko naman yung nanay ko, kaisa-isa kong nanay, Yan. ang Miss Bayambang. Hindi ka ba naging Mr. Bayambang? Hindi. Sa inyo po, sa ating mga kababayan na walang sawang tumatakilig sa ating palatuntunan, hanggang sa susunod po natin. Bye!